Arestado sa Quezon City ang isang babae matapos niya magpanggap na social worker at mang-scam ng isang senior citizen mula sa Bacoor, Cavite. Ang modus alamin sa mainit na balitang hatid ni Gabriel Gonzales para wag maging biktima. Kulungan ng bagsak ng babaeng ito matapos tumangay sa isang senior citizen na taga Bacoor, Cavite ng mahigit 139,000 pesos na pampaopera sana sa asawang na stroke. Ayon sa pulisya, nag-message ang suspect sa biktimang senior citizen nang mag-post siya sa Facebook na humihingi ng tulong para maipaopera ang asawa. Nangakuan niya ang suspect na tutulong sa pag-aayos ng mga dokumento sa ospital. At nang nasa hospital na, sunod-sunod na pong hiningan ng pera yung biktima para sa pambili ng mga gamot, bakal para sa nagagamitin para sa operasyon. Mayo pa lamang nagpapadala na ng pera ang biktima sa sospek. Nag-usap umano ang biktima at sospek na magpanggap na mag-ina para mapadali ang pagproseso ng mga dokumento sa ospital. Hiningan umano ng biktima ng ID ang sospek. Pero sa halip na social worker ID, driver's license at postal ID ang naipakita ng sospek. Nalaman nila ito nung may nag-iikot na totoong social worker at nakausap ng biktima at doon na nagkaalamanan na ito pala na social worker ay peke. Ang totoong social worker ay may ID mga yan. Sa isang ospital sa Banawe Street, Barangay Lourdes, Quezon City, nasukol ang sospek. Ibabalik mo ba yung nakakuha mo sa kanila? Yes po. Magkano babalik mo? 100 po, 100 yun. Hindi po yun po yung umpisa na pag-uusap. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Red Tape Act at estafa. Gabriel Gonzales, nagbabalita para sa GMA News. Malapit nang sumadsad sa critical low level na 160 meters ang taas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, nasa 160.71 meters ang water level as of 8 a.m. kanina. Posibleng magpulong ngayong linggo ang ilang ahensya ng gobyerno kaugnay niyan. Binawasan na ang alokasyon ng tubig para sa power generation at irigasyon mula sa Angat Dam. Sa Angat Dam kumukuha ng water supply ang malaking bahagi ng Metro Manila at ilang karatig probinsya. Bumaba rin ang water levels sa San Roque, Pantabangan at Magat reservoirs ayon sa Pag-asa. Tumaas naman ang tubig sa Ipo, Binga at Caliraya habang walang pinagbago ang water level sa nakalipas na 24 oras sa Lamesa at Ambuclao reservoirs. Nagsagawa ng sabayang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa kahapon, kabilang po ang Iloilo, Cebu at Quezon City. Iisa ang panawagan nila, ikulong ang mga kurakot. Balitang hatid nina Darlene Kai at Jonathan Andal. Nagsimula ang White Ribbon March sa misa sa EDSA Shrine. Napuno ng kulay puti ang misa na pinangunahan ng 2 obispo at maraming pare. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ang tanong, sino ba talaga ang iniuna mo? Ang sarili mo o ang Diyos at ang kapwa? Mahalaga pa rin na nakikita ng mga kinauukulan na meron pa rin tumututol sa mga kawalanghiyaan nila. Katahimikan natin, lalong lumalala ang kawalanghiyaan ng mga walanghiyang yan. Lahat ng sangkot! Dapat managot! Matapos ang misa, umusad na sa EDSA ang mga kasali sa marcha. Bitbit nila ang mga karatula ng kanilang panawagan at mga maskara ng katiwalian. Ayon sa organizers, nasa 3,000 ang nagmarcha mula EDSA Shrine hanggang People Power Monument. Nasakop nila ang isang linya ng EDSA northbound. Bata, matanda, pare, kongresista, estudyante, doktor, pati na mga rider, sama-sama sa panawagang sugpuin ang korupsyon, wakasan ng political dynasty at magkaroon na ng electoral reform.
Yung aming lugar ay patuloy pa rin binabaha, kaya danas yung hirap dahil sa mga malawakang pangungurakot. Meron kaming binuo na doctors opposed to corruption. Alisin ang VAT sa lahat ng mga gamot. Lagi ko kasing iniisip yung future ng next generation. This is my way of helping them achieve their dream. Sumasama ako kasi gusto kong mapakinggan yung mga hinaing nila. Sabi ni Bishop Bagaforo, ang kanilang programa ay bukas sa lahat ng kulay. Kaya nga raw white ang kulay ng kanilang kampanya. Inimbitahan din daw nila ang iba't ibang relihiyon. May signature campaign din para sa People's Initiative na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Nasa White Plains Avenue sa Quezon City ang entablado kung saan isinagawa ang programa para sa White Ribbon March. Ang prayer rally na ito ay inorganisa ng Interreligious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng mga Katoliko, Evangelic, Protestante at mga Muslim, kasama ang ilang civil society organizations. Lumahok sila sa trillion peso march noong nakaraang taon at sa pagunita sa EDSA People Power Anniversary noong Pebrero, pero hindi nila sila kontento sa aksyon ng gobyerno para panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang infrastructure projects. Mabagal ang pag-usad at parang dinidribble lamang, nandun ang ating pakiusap. Nandito na yung taong bayan. At ang maganda nito, ang panawagan namin bilang mga Pilipino, magkaisa tayo. Hindi sapat ang magdasal lamang para sa pagbabago. Kailangan din nating tumindig. Base sa pag-aaral ng Social Watch, may katiwalian pa rin umano sa 2026 national budget dahil sa mga questionabling items na nakita nila. Natukoy namin ang humigit kumulang 319 billion na questionableng pondo sa mga infra projects. Dahil nabuking ang paggamit sa tinatawag na unprogrammed appropriations, mayroong mga flood control project na tila pinalitan lamang ang pangalan at ginawang farm-to-market roads. Nasa rally ang mga dating kongresista mula sa mga progresibong grupo gaya ni Lisa Masa, Franz Castro, Teddy Casino sa Turo Ocampo. Nandito rin si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero bawal magsalita ang mga politiko at opisyal ng gobyerno sa entablado ayon kay Bishop Efraim Tendero. Kami po ay naririto naniningil sa mga opisyalis ng pamahalaan anuman ang kanilang posisyon o partido na managot sa kanilang mga kilos at gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan ng bayan. Ang isang grupo ng kabataang ito bumiyahe raw ng 8 oras para lang lumahok dito sa White Ribbon March. Pinili nilang magsuot ng itim sa halip na puti. Hindi po kami maka-Duterte, hindi po pa kami maka-BBM. Nandito po kami para po sa mamamayan. Nandito po kami para iparamdam po sa lahat dito na wala po kaming kinakampihan o wala po kaming ini-idolize. Darlene Kai, Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, ipatutupad na po sa Miyerkules, July 1, ang ikalawang bahagi ng toll hike sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Ayon sa Toll Regulatory Board, 11 pesos hanggang 32 pesos ang itataas ng toll sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba. Kaya ang bagong toll magiging 137 pesos para sa mga Class 1 vehicles. 274 pesos naman sa Class 2 at 411 pesos sa Class 3. 3 hanggang 9 pesos naman ang dagdag singil mula Calamba hanggang Santo Tomas. Magiging 37 pesos ang toll sa Class 1 vehicles, 74 pesos sa Class 2 at 111 pesos sa Class 3. Sa Section 1 naman ang Star Tollway o mula Santo Tomas hanggang Lipa, 64 hanggang 192 pesos ang bagong toll. Depende po yan sa klase ng sasakyan. 57 hanggang 171 pesos naman ang bagong toll sa Section 2 o mula Lipa hanggang Batangas City Exit. At 121 hanggang 363 pesos naman kung end-to-end o Santo Tomas hanggang Batangas City Exit. Huli ka ang pagbangga ng isang motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa barangay Minante 2 sa Kawayan, Isabela. Nadamay sa insidente ang isang tricycle na tumaob matapos matamaan ng nabanggang motorsiklo. Ang motorsiklo naman ng nakabanggang rider tumama sa kasalubong na kotse. Ayon sa mga otoridad, 3 ang sugatan sa insidente na nakalabas na sa ospital. Nagkasundo na rin ang mga sangkot matapos magkausap-usap.
Sugatan ng isang gas pump attendant sa Sampaloc, Maynila matapos mabato ng isang basag na bote. Ang may gawa niyan sa kanya, binatilyong 15 anyos. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Sa cellphone video na ito, kitang hinabol at inambaan ng isang lalaki ang pump attendant sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila noong Biyernes ng hapon. Hawak ng lalaki ang basag na bote. Maya-maya pa, inihagis niya ang basag na bote sa pump attendant bago sumabit sa jeep paalis. Natatakot eh. Wala pa raw 18. Tinamaan ng basag na bote ang pump attendant sa kanang braso. Kawawa yung gasoline boy. Nakita ko may sugat dito. Oo, bata pa yung bata pa yun, hindi mo basta-basta patulan dahil bata pa eh. Ang problema yung tigas eh, matigas ang gusto niya, siya pa yung tama eh. Ang sinakyan niya, balik-balik kaya po. Yun, tumakbo yan, galing doon, tumakbo. Ayon sa pump attendant, pinaalis niya ang binatilyo dahil nang gugulo umano sa gasolinahan. Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparadang jeep, ninanakawan po niya. Nasaksiyan ito ng uploader ng video habang nagpapakarga sa gas station. Masyadong matapang yung bata eh. Talagang kahit kami, natakot kami. Talagang palaban na palaban siya eh. Ang last word na narinig ko sa kanya eh, parang kahit saksaking kita, eh hindi ako makukulong. So nagulat ako. Kaya talagang binidyo ko na siya. Muntik rin daw madamay sa pambabato ng basag na bote ang kanyang asawa. Nitong Sabado, isinuko ng kanyang ina ang menor de edad na anak sa mga otoridad. Pinabulaanan ng Manila Police District ang sinabi ng binatilyo na hindi siya makukulong dahil menor de edad pa lang siya. Edad 15 ang lalaki ayon sa MPD. Hindi totoo na hindi ka pwedeng makulong base doon sa edad. Depende yun sa gravity ng offense. At pag nalaman na he acted with discernment o alam niya yung ginagawa niya, maaari siyang makulong. Pero hindi lang menor de edad na nagkasala ang makukulong kung paulit-ulit itong nangyayari. Meron tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag natin na responsible parenting in the city of Manila, kung saan yung mga minor na nai-involve sa paulit-ulit na insidente, no, nare-rescue o nai-involve sa anumang mga kaguluhan, yung pang-apat na beses, ang mananagot na rito yung magulang o yung guardian. Depende ito sa edad ng bata. Mas mababa yung edad ng bata, mas mataas yung penalty. Nasa kustodiya na ng Reception and Action Center ng Manila Social Welfare Department ang binatilyo. Sasailalim siya sa reformation. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Bukod sa serye niyang Love Siargao, busy rin siya ngayon si Asia's multimedia star Alden Richards sa taping para sa upcoming Kapuso medical drama series na Code Grey. Kasama nga riyan si Andrea Torres na humihingi ng tips sa kapatid niyang doktor. Yan ang latest hatid ni Nelson Canlas. Dumaan man sa training, may mga hamon pa rin kinakaharap sina Alden Richards at Andrea Torres sa set ng kanilang upcoming medical drama series na Code Grey. Buti na lang, may kapatid na doktora si Andrea na napagtatanungan niya. Grabe yung mga medical terms talaga and dapat syempre accurate. So laging merong consultant on set na nag-check ng kilos namin, ng mga linya namin. So tinatawagan mo yung sister mo? Yes, tinatanong ko talaga sa kanya kung tama yung pag-pronounce ko, kung tama rin yung parang interpretation ko na magiging reaction ng doktor sa gantong sitwasyon. Nakakagaan din daw sa set ang bond ng cast. Nagiging comedy raw ang mga dramatic situations kapag hindi rumorolyo ang kamera. Para kaming barkada on set, to the point na nilalapitan na talaga kami na wag muna kayong magsama-sama. Kasi kailangan na nating i-shoot to kasi sobrang every time nagka-cut, kwentuhan agad, lokohan, tawanan. Mahirap gumawa ng isang proyekto na hindi ka komportable sa mga katrabaho mo and for some reason, iba-ibang flavor yung nabibigay ng mga actors na kasama ko dito. Nagpa-watch party naman si Alden sa pinagbibidahan niyang serye kasama si Nadine Lustre na Love Siargao. Collab yan ng GMA Network, View Philippines at Viva Communications. Yung deeper meaning of finding where home is. I think yun yung pwedeng masagot. Kailangan mo bang
hanapin or you know, parang i-pursue yung love kahit hindi na siya para sa'yo. Full support din si Alden sa mga kaibigan at nagpa-block screening ng pelikulang Home Along the Riles, The Reunion. This is one of the legacies, of course, of our King of Comedy na si Tito Dolphy. So this is for him. And of course, parang maibigay din natin yung tribute sa mga manonood natin. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA News.